Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mercedes. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan namin sa aswang noong bata pa ako. Taong 1972, edad 13 anyos at kasalukuyang nasa ika-6 na baitang ako nang mangyari ito. Kahit matagal na ang kaganapang yon, ay sariwa pa rin talaga sa aking alaala kung paano nag-umpisa ang lahat. Nakatira kami sa Iloilo. Hindi ko na lang babanggitin ang pinakalugar para iwas sa anumang panghuhusga. Dati pa man, talamak na ang usaping aswang sa lugar namin. Katunayan, ang lolo ko ay bumili ng buntot pagi para pang depensa sa bahay namin. Simula bata, nakikita ko na ang bagay na yon na nakasabit lang sa kwarto namin. Kung minsan kinukuha ito ni lolo at hinahampas-hampas niya sa mga puno ng saging sa labas para daw hindi manigas. Ang lolo ko ay may konting alam sa mga orasyong Latin dahil meron po siyang kaibigan na mahilig sa anting-anting. Ngunit kahit isa, wala siyang bertud na tangan sa kanyang katawan. Ang kanya lamang, mga simpleng dasal at orasyon na pangprotekta sa sakit at malayo sa disgrasya ang buong pamilya. Ang lugar namin ay tahimik dahil malayo kami sa kabihasnan. May mga kapitbahay naman pero hindi ganun kalapit. Tandang-tanda ko pa, umiiyak talaga ako kapag nakakalimutan ang pinapabili ni lolo at lola sa tindahan. Ang sibuyas ay nagiging kamatis, ang asin ay nagiging bitsin. Kaya ayun, balik naman sa tindahan na pagkalayo-layo. Ang bahay namin ay simple lang. Mahirap lang din po talaga kasi kami. Pawid ang bubong, may silong na kawayan at yung bintana ay tulak-tulak lamang. Maaga kaming natutulog tuwing gabi sapagkat wala po kaming kuryente nung panahon. Tanging gasera lamang ang gamit. Kung minsan ay nangingitim ang aking ilong kapag may takdang aralin na hindi ko nagagawa ng hapon. Kung hindi nyo na itatanong, laking lolo at lola po ako sapagkat iniwan ng aking nanay. Kung baga, broken family po kami, sir. Ganun pa man ay napunuan naman po ng aking lolo at lola ang mga pagkukulang ng aking mga magulang kung kaya sila ang itinuring kong ama at ina. Okay naman po ang paninirahan namin doon. Kahit may mga kwento-kwentong aswang, ay wala naman pong nangyaring nakakatakot talaga. Kung baga, parang panakot lang din ng mga matatanda sa amin. Hanggang isang hapon noon, araw ng linggo, mga 2:00 ng hapon, naglalaro kami ng 3 kong kaibigan sa ilalim ng puno ng mangga, tapat lang ng bahay namin. Medyo malaki kasi ang puno na yon kaya doon talaga kami naglalaro dahil malilim. Gumagawa kami ng relo na yari sa dahon ng niyog at yung kaibigan naming si Simon may dala pang galon na may lamang tubig dahil inutusan siya ng nanay. Maya-maya lang ay sinundo na nga siya kaya umuwi na rin yung isa kong kaibigan na si Jingjing. Medyo magkalapit kasi yung bahay nila sa isa't isa. Galit yung nanay ni Simon dahil hindi agad ito umuwi. Naglaro pa na inutusan naman pala na kumuha ng tubig. Kaya pagsundo ng kanyang nanay, sinalubong siya ng sanga sa paa. Mag-isa na lang ako na nakaupo roon. Di nagtagal, may isang matandang babaeng naglalako ang dumaan. Naglalako siya pero hindi tulad ng iba na sumisigaw sa kanilang mga paninda. Yung matanda na yon, patingin-tingin sa paligid habang bitbit ang maliit na basket. At nang mapadaan na nga siya sa aking tapat, napansin ko agad ang titig ng mata niya sa akin. Kita ko talaga yon kahit na natatakpan ng itim na panyo ang kanyang ulo at mukha. Ilang di pa na yung layo niya. Huminto siya
at lumingon-lingon pa sa akin tapos palingalinga sa palibot na para bang may hinahanap. Siguro, napansin niyang walang ibang tao kung kaya bumalik ito at inalok niya ako ng kanya raw paninda. "Ineng, nandyan ba mga magulang mo?" "Si Lola lang po, natutulog sa sala. Si Lolo nandoon po sa taniman." "Ah, yan ba ang bahay ninyo?" "Opo. Bakit po? May kailangan po ba kayo?" "Meron kasi akong paninda rito. May kakanin at meron din akong mga candy." "Ganun po ba? Wala po si Lolo at wala rin po kaming pera ni Lola." Sige, alika. Oo, sayo na tong isa." "Ano po yan, Lola?" Hindi ito binibenta ko. Pero sabi mo wala kang pera di ba? Di sayo na lang tong isa." Pag-aalok sa akin ng matanda, agad naman akong lumapit at tinignan yung laman ng kanyang basket. Sa totoo lang nang makita ko, natakam din talaga sa candy niya dahil yun po ang paborito ko noon. Yun bang malaki at bilog na candy na may halong mani sa gitna. Paboritong paborito ko yun, pero dahil mahirap lang kami, minsan lang talaga nakakakain ng ganon. Kaya nung nagsabi ang matanda na bibigyan niya ako, talagang nasabik po ako. "Talaga po, Lola? Sa akin na tong isa?" "Oo, Ineng. Tiyak magugustuhan mo yan kasi ako mismo ang gumawa. Nakakasiguro akong masarap." Wika ng matanda habang nakangiti. Napansin ko lang sa kanya noong umingiti siya, yung mata niya naman po ay parang galit. Basta yung ganun po na itsura ng isang tao. Nang dahil sa sabik, ay tinanggap ko agad ang candy nang walang pag-aalinlangan. At sabi niya, kainin ko na raw. Pinipilit ako nito, ngunit hindi ko kinain at ang sabi ko sa kanya, mamaya na lang pagpasok sa bahay. Subalit wala talaga akong balak na kainin ng araw na yon dahil sa isip-isip ko, ibabaon ko sa eskwelahan kinabukasan at bibigyan ko ang aking dalawang kaibigan. At habang kinakausap ako ng matanda, dahil hindi ko naman daw kakainin, inalok niya naman ako na sumama na lang sa kanila. Sabi pa nito, "Alam mo, Ineng, marami niyan sa bahay namin. Hindi lang yan, marami ring masasarap na pagkain doon. Gusto mo bang sumama? Bibigyan kita ng marami." "Talaga po? Marami sa inyo niyan?" "Oo naman." "Gusto ko po sanang sumama, Lola, pero sigurado namang papagalitan ako ni Lolo at Lola. Magpapaalam na lang po muna ako kay Lola, gisingin ko na lang siya." "Ay hindi na. Istorbuhin mo pa ang Lola mo, natutulog yun sabi mo. Saglit lang naman tayo, babalik din agad." "Ay hindi po pwede ganun, Lola. Magagalit po talaga ang Lolo at Lola ko. Kung yan na lang pala ibigay mo lahat." "Ay hindi ito pwede, Ineng. Kasi ibibenta ko pa ito. Sa bahay na lang. Tara na. Malapit lang naman ang bahay namin. Doon lang sa unahan." Wika ng matanda na halatang sabik na sabik sa pananalita. Ako naman, sa nais ko na magkaroon ng maraming candy at makapagbigay sa mga kaibigan, sasama na sana ako, ngunit ilang sandali pa, bigla na lang lumingon ang matanda sa unahan tapos nagpaalam saglit dahil mangingihi raw muna siya sa likod ng puno ng mangga. Kaya nagmamadali itong naglalakad at hindi ko na tinignan. Kasunod noon, narinig ko ang boses ni Lolo sa malayo. "Mercedes, anong ginagawa mo dyan? Halika, tulungan mo muna ako." "Ay Lolo, ikaw na pala yan." Nilapitan ko ang aking lolo at sinabing may nagbigay sa akin na candy. "Ito po Lolo, binigay ng matanda kanina. Magbibigay pa raw siya ng marami basta sasama raw ako sa kanila. Pwede po ba, Lo?" "Ha? Sinong lolang tinutukoy mo?" "Nandun pa po sa likod ng puno ng mangga. Nangingihi pa po kasi." "Ganun ba? Ay tara, lapitan natin, baka paryente ko yan."
Nandyan lang po sa likod ng puno ng mangga, Lolo. Hintay na lang po natin matapos. Naghintay pa kami ng ilang minuto ni Lolo kasi nga pag-aakala namin ay nandoon pa ang matanda nangingihi. Laking pagtataka na lang namin dahil medyo matagal na noon kaya inikot na ni Lolo. Pagdating sa likod, wala na ang matanda. Hindi ko nakita kung saan ito nagpunta kaya takang-taka talaga ako kung bakit bigla na lang naglaho. Sabi ni Lolo, Wala namang tao dito ah. Nasaan na yung sinasabi mong matanda? nandyan lang po kanina, Louie. Nagpaalam pa nga na manghihilang daw siya. Baka namamalikmata ka lang. Hindi po, Lolo. Binigyan niya pa nga ako ng candy. Eto po. Sandali, Apo. Patingin nga ng candy na yan. Akin na, dali. Huwag mo po kainin, Lolo, ha? Ay hindi ako kumakain yan. May diabetes ako. Titignan ko lang muna yan. Eto po, Lolo. Halika sa loob. Dalhin mo muna yung mga gulay. Opo, Lolo. Agad na kaming pumasok sa loob ng bahay. Pagdating sa kusina, inutusan niya akong kumuha ng kalamansi sa likod. Meron kasi kaming tanim doon. Agad kong inabot sa kanya at agad niya naman po itong hiniwa. Ano pong gagawin niyo dyan, Lolo? Wala lang. Meron lang akong susubukan sa candy mo. Yung candy ay nilagay niya sa maliit na plastic naming mangkok. Sunod ay nagbulong siya ng mga salitang hindi maintindihan at inihip niya sa candy. Matapos noon, laking gulat ko habang nanunood dahil yung candy ay bigla na lang dahan-dahang nalusaw. Kasunod noon, tumambad sa aming mga mata ang isang buto ng daliri ng bata tapos yung candy ay naging mabahong karne. Halos masuka kaming dalawa ni Lolo dahil talaga namang nakakabaliktad sikmura ang amoy. Sa gulat ng aking lolo, napabulalas ito ng mga katagang Jesus Mariose. Pagkatapos ay tinawag niya ang aking lola. Sinasabi ko na nga ba aswang ang nakausap mong matanda, Apo. Sus, mabuti na lang at hindi ka agad sumama. Mabuti na lang at naabutan pa kita. Kaya pala naiisip kita kanina sa taniman. Hindi ako mapakali kaya umuwi ako agad. Wika ni Lolo na halatang galit at nag-aalala. Bakit ka may nakausap na matanda, Apo? Tanong naman po ng aking lola. Agad ko namang sinabi sa kanya ang tungkol sa matandang naglalako na aking nakausap at nagbigay ng candy noong natutulog ang lola ko. Sumagot naman ng aking lolo at sinabing, Ilarawan mo nga, Apo, kung ano ang itsura niya. Matanda na po yun, Lolo. Lola, kasi kulubot yung balat. Hindi ko masyadong makita ang buong mukha niya dahil may takip po siya na panyong itim mula sa kanyang ulo hanggang pisngi po yun. Nakatali sa liig. Natatakpan talaga yung kanyang pisngi kaya konti lang yung nakikita ko, yung mga mata niya lang. Diyos ko, Apo. Mabuti na lang at dumating ang lolo mo. Hindi tao yun. Aswang yun. Huwag ka munang lumabas ng bahay kapag madilim na, Apo. Bakit po, Lolo? Basta. Kapag magsimula ng dumilim ang paligid, huwag ka na lang munang lumabas ng bahay. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Lolo. Hindi man direktang sinabi ni Lolo ang dahilan kung bakit ayaw nila akong palabasin ng gabi. Ngunit naiisip ko na baka babalik yung matandang sinasabi nilang aswang na baka kukunin ako. Lola, natatakot po ako. Ay, huwag kang matakot, Apo. Susundin mo lang ang mga bilin ng lolo. Kapag nasa loob ka ng bahay, ligtas tayo, Apo. Hindi ka naman namin pababayaan Wika ng aking lola, sabay yakap nito sa akin. Kahit papano, napanatag ang aking loob nun sa mga sinabi niya at sa mahigpit na yakap nito. Bago magtakip silim, ay nagpausok ang aking lolo sa labas ng bahay noon. Nakita ko rin na
Naglalagay siya ng mga asin sa mga bintana, sa labas ng pintuan at sa mga siwang ng kisami namin. Pagsapit ng gabi, hindi ko na alam ang nangyari. Nalaman ko na lang po ang buong kwento kinabukasan mula mismo sa bibig ng aking lolo at lola. Nagtaka na lang kasi ako noon pagkagising sa umaga dahil yung bubong namin ay may nakasipit na yero na kasing laki ng illustration board sa paaralan. Ayon sa kanila, pagpatak daw ng hating gabi habang ako'y tulog na tulog, merong tiktik na pabalik-balik. Paikot-ikot lang daw ito sa taas ng aming bahay kaya pinapakiramdaman ng aking lolo at lola. Nang maya-maya pa ay bigla na lamang pong may mabigat na bumagsak sa aming bubungan. Inipa lang ang bubong namin kaya halos mawasak ito. Doon na bumangon ang aking lolo at agad na kinuha ang kanyang buntot pagi na nakasabit lamang sa dingding namin tapos hinampas niya sa bubong. Ngunit kahit ilang ulit niyang ginawa yun, hindi man lang natinag ang kung sinong nandudoon sa ibabaw bagkus. Hinalukay pa nito ang bubungan namin kung kaya pati ang lola ko ay napamura na talaga ng mga sandali na yon. Nakikita na nilang pareho ang mapupulang mata. Pero bago pa man lumaki ang butas, ay agad nang tinusok ni lolo ng kanyang itak na sobrang talim at tinamaan po ang aswang sa mukha. Pagkatapos ay narinig na lamang nila ang hiyaw. Nasabi pa ni lola, akala mo mabangis na hayop at lumundag papunta sa lupa. Sa maniwala kayo o hindi, pilit daw na pumapasok ang aswang sa bahay namin. Pagbaba kasi nito mula sa bubong, yung dingding naman ang pinagkakalmot. Maya-maya ay lilipat sa silong. Pagkatapos ay doon naman sa may kusina, tinutulak ang aming pintuan. Mabuti na lang at nakapaghanda ang aking lolo at lola kasi yung pintuan namin inayos ni lolo lahat yon. Lalo na sa kusina dahil sira-sira na ang mga lock. Kaya kahit anong tulak ng aswang, hindi talaga ito nakapasok. Yung lolo ko naman, hindi siya lumabas ng bahay. Doon lang sa loob at kung saan po pwesto ang aswang, tinutusok-tusok niya ng itak. Kapag matamaan, napapamura raw ito ng mga katagang pangdemonyo. Babae raw ito, sabi ni lolo at lola. Nasabi nila yung kausap ko raw na matandang naglalako. Grabe ang karanasan na yon, Sir Alex. Ayon kay lolo at lola, tila hindi takot ang aswang sa buntot pagi at sa mga asin na binudbud niya sa palibot. Pero nung nagkunwari si lola na kilala niya ang aswang na ito, dun pa lamang tumigil pero hindi ito umaalis. Nandudoon lang sa labas ng bahay na para bang nakikinig sa aking lolo at lola. Ngunit noong nagdasal na si lola ng sumasampalataya, kakasimula pa lang ay narinig na lamang nilang parang may lumipad dahil malakas ang pagaspas. Sinundan naman iyon ng paghuni ng tiktik pero malayo-layo na. Hindi tumigil ang aking lola sa pagdarasal hanggang sa matapos niya ito. Kasunod noon, tumahimik ang paligid. Sadya nga namang kapag agresibo ang aswang ay hindi natitinag sa mga pangontra tulad ng buntot pagi at asin. Ngunit sobra ang pasalamat ng aking lola dahil naitaboy niya ang agresibong aswang na yon na pilit pumapasok sa bahay namin sa pamamagitan ng pag-usal ng dasal na sumasampalataya. Ako naman ng mga sandali na yon, sobrang himbing daw ng aking pagkakatulog na kahit maingay na dahil sa ginagawa ng aswang sa labas ay hindi man lang daw nadistorbo ang aking pagtulog. Nang dahil sa pangyayari, hindi nakatulog ang aking lolo at lola ng gabi na yon. Magdamag silang gising habang nakabantay sa akin. Pagkagising ng umaga, taka na lamang ako dahil yung lolo ko ay ginising ako at pinapalipat dahil aayusin niya ang bubong. Tinanong ko siya kung bakit may nakasipit na yero noong gabing natulog kami ay wala pa naman yon. Doon na sila nagkwento. Pero bago yun ay kinausap nila ako ng masinsinan. Pinaalalahanan na dapat ay hindi raw kakausap ng kahit na sinong tao sa labas
na hindi ko kilala. At ng araw na yon ay hindi rin po ako pinaeskwela. Pina-absent lang muna dahil natatakot ang aking lola. Kung hindi raw ako naabutan ni lolo, siguradong natangay na ng aswang na yon. Sabi nila, bumalik daw ito kagabi at nagpupumilit pumasok sa aming bahay. Sa totoo lang, kahit na nakakatakot ang kanilang naging karanasan, natawa ako dahil sabi ni lola, parang mantika lang daw ang aking tulog buhat nang hindi man lang nagising sa kabila ng ingay ng aswang. Mabuti na lang, hindi nakapasok sa bahay dahil sabik na sabik at sobrang agresibo umano nito na ang puntirya ay ako. Matapos nun, ay nagtungo ang lolo ko sa kaibigan niya at binigyan kami ng mga pangontras sa bahay. Binigyan din po ako at suot-suot ko po lagi yon saan man magpunta. Simula nun, hindi na bumalik ang aswang. Hindi ko na rin po nakita yung matandang naglalako na sabi ni lolo at lola, nagpapanggap lamang upang hindi mapaghinalaan. Ngunit ang totoo ay isa itong aswang. Naghahanap ng mga batang pwede niyang mabiktima. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Maraming salamat kung maibahagi rin po ito sa channel nyo. Hanggang sa muli. Mercedes ng Iloilo. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So yun na po ang kwento ni Nanay Mercedes mga kaibigan, no? Nakakatakot ang naging karanasan niya, no? Nung maliit pa siya. Imagine nyo, ang candy naging karne na mabaho. Tapos yung hawakan daw, no? Naging buto ng parang buto ng bata. So hindi nabanggit sa kwento kung bakit binigyan siya ng ganun. Siguro hawaan siya, no? Or kung ano man ang purpose nun. Ang importante ay hindi siya natangay ng aswang na yon. So, yun lang po ang aking opinion. Kayo, kung may opinion kayo dyan, i-comment nyo dyan sa ating comment section. No? Maraming salamat nga pala sa dalawa nating members sa SMCE compilation. No? Kay Ramonita Verdugo at kay Susan Dorn. Thank you po sa inyong dalawa. God bless you. At ngayon ay madako na po tayo sa ating membership shoutouts. No? Binabati natin unang-una, pinakamatagal. Christine Olzon na 44 months member na. Luis Elmido 20 months. Kay Jim Samilia 25 months member na. Johnny-Zel Alviola 21. Kay Jeffrey Bunyad 19 months. Esmeralda Jucares 8 months. Kay Rosary Jayarante 2 months member na. Kay Elsie De Acosta 41. Ramonita Verdugo 1 month member. Darlene Cabatuan 45. Kay Samantha Cruz na 1 month na. Kay Susan Dorn 1 month na rin po. Kay Mike na 26 months member na. Rancid Horror Stories magma 1 month na rin to, no? Nabubulo na naman si Akez. Kay Rose Kim na 11 months member. Al Fernando bago pa lang, no? Kay Cheng's Channel 11 months. Liam 1 month member na. Last but not the least, bagong rejoin si Totski na taga North Cotabato. Story Hike Subtotski 30 months member na. Ayan, maraming salamat po mga kaibigan sa walang sawang pagtangkilik sa ating programa. Mula noon hanggang ngayon, nandidiyan pa rin kayo. At syempre sa mga commentators natin, last update na gustong magpasigaw, no mga kaibigan, eto na po. Babatiin natin silang lahat. Unang-una, first commentator natin si Anika Mishka, no? Kay Leslie pangalawa. Thank you po sa no skipping ads mga kaibigan ko. At syempre kay Arlene Cools Besa, no? Kay Tiger Lily, ayan, kay German Marasigan, kay Kagi Tumaob, kay Kut
or Katyan Drofino. Ayan, magandang gabi po. Kay Mary Asilar, kay Rexy Abergaz, kay Avelina Ka Aswang or Avelina si Aswang, no? Ayan. Araw-araw daw niyang pinapakinggan yung ating mga upload, mga kaibigan, no? So sige lang, ma'am. Ang importante po ay nandyan kayo, no? Nanonood sa ating programa, no? Binabati rin po natin si Maugdang Rubilyar, si user lang po ang nakalagay, letter R. Kay Christy Harm ng Germany, thank you po ma'am. Kay Jonathan Barba. Kay Nimuel Joshua Magdaong, Ramonita Berdugo na member ng ating SMCE compilation, thank you po. Binabati rin po natin si Hazel Fiesta na taga Jensan. Kay Zoraida Longchamps, no? Ayan. Kay Jen Liam, last but not the least. Kay Cinco Official Vlog, isang malupit na shoutout. Ayan, shoutout sa iyo sir. Salamat sa pagtangkilik. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo kong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.